Nako, dito sa video na to, nagkabistuhan na. Linaglag na ho nitong si Martin Romualdez, itong si Elizalde ko. Sa panunumpa nitong si Martin Romualdez sa harap ng ICI, kanya hong ipinaliwanag kung paano ang naging proseso ng pagbabalangkas ng budget dyan sa House of Representatives nung siya pa daw ho ang Speaker of the House at noong itong si Elizalde ko pa ang Committee on Appropriation Chairperson. At dito rin ho sa video na to, isinomiti na ho. Nako, yan ang nga ba sinasabi natin. Itong mga paunang dokumento kaugnay dito sa flood control scandal dito kay Ombudsman Boying Remulla. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin. Itong talakayan, itong si, ano pangalan nito? Itong si Sam YG at itong si DJ Chacha. Kaugnay sa mga nangyayaring kabuktutan sa ating bansa. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Drowning in floods. We are drowning in corruption. Amen. Nako. When the law no longer protects us from the corrupt, but protects the corrupt from us, we are in trouble. Nako po. Diba? We It's really time are. to wake up. It's time to wake up. Etong batas natin dito sa Pilipinas, hindi na ho pinoprotektahan ang mga ordinaryong Pilipino. Ang nangyayari ho, yung mga magnanakaw, yun ho ang pinoprotektahan ng ating batas para sa sambayan ng Pilipino. Laban sa sambayan ng Pilipino. Di ba? Napaka-ironic ho mga kababayan. Hindi na tayo protektahan ng batas, pinoprotektahan ho ng batas yung mga politikong magnanakaw sa ating bansa. Di ba? Napapaikutan kaysa doon sa kung tawagin ho nila due process. Pagka politikong magnanakaw ang ano dito, ang nai-involve, due process. Dapat may karapatan yan. Pero pagka yung mga individual na nag-alay ng kanilang buhay para maprotektahan na susunod na henerasyon, anak ng towa, mabilis pa sa alas 4, pinapalipad sa dahig Netherlands na mga walang hiyang nasa frame na yan. Di ba? Tuloy natin. Yun yung sad part eh. It's that the corrupt, they are the ones being protected. Correct. Tapos correct. yung ninakaw nila sa atin, yun din yung gagamitin nila para makalusot dito. Kukuha ng Exactly. pinakamamahal na mga abogado para malusutan to. Correct. More than drowning in floods. Yun ho talaga ang nakakalungkot na katotohanan nangyayari ngayon sa ating bansa. Siyempre, nandito na rin lang naman ho tayo. Ito ho ang interview nitong si Martin Romualdez pagkatapos niyang humarap dyan sa ICI kaninang umaga. Kanya daw hong ilinalahad, nanumpa siya sa harap ng ICI, nasasabihin niya ang katotohanan, pawang katotohanan at tanging katotohanan lamang dyan sa kanyang pagharap na yan. At kanyang ibinulgar daw ho niya kung paano binabalangkas ng House of Representatives ang budget nung siya pa ang speaker. Simple lang yan, Martin Romualdez. Pauwiin mo na yung iyong Committee on Appropriation Chairperson sa katauhan nitong si Elizalde ko. Ito, panoorin na natin mga kababayan. Yun! I'm very glad that I was invited to the ICI to share my personal knowledge on the budget process. Nako. And of course, any information about the insertions on the flood control. That was the basis of my invitation. Bro, ang dami naghahanap sa'yo. Hoy, boy maleta, ang dami naghahanap sa'yo. Ikaw mahilig ka sa maleta. Meron kang heavy luggage scandal. Meron kang flood control scandal. Anak ng veteran nga dapat ang hiling mo sa maleta. Meron kang Okada. Meron kang flood control. Ba't puro maleta? Partida, mga Rimowa pa daw Heavy luggage. Di ba? Yung tinalakay dyan sa Delaware, sa Amerika, yung sinasabi nitong si Ma'am Saxtrogando Sasot, ngayon naman, maleta na naman. Di umano, inahahatid daw sa inyong bahay dyan sa Forbes Park, McKinley Street. Pambihira ang hilig mo I'm glad to have shared. Pero in fairness, sa tingin ko medyo ang iyong health medyo gumaganda na. Mukhang wala kang tulog, Brad Anak ng Veteran Karapatan, nung huling kita ko sa'yo, para kang tambiolo Para kang balyena, laki-laki mo nun Ba't bigla kang nangayayat, nangyari? Ginagawa mo bang pang-exercise yung maleta mo, yung Rimowa? Ginagawa mo bang pang-exercise yun? Langya ka, dati taba-taba mo, ba't pumayat ka bigla? Di ka ba natutulog? Tuloy-tuloy mo lang yan, Brad. Para yan sa sa kalusugan mo. Diba? Ano yan? Yung ginawa niya na yan, kumbaga, ang pagpunta ho niya dyan sa
anong tawag dito, dyan sa ICI, ano lang ho yan mga kababayan, kung tawagin ho nila yan, yung ginawa nila kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, yan ho welfare check. Chinek lang ho nila ang kalusugan, kalagayan nitong si Martin Romualdez Tambalustos. Tuloy ho natin. shared any and all personal knowledge and information to the ICI Nako! because I want to help the ICI in this Naku po. investigation. We want to Yun na. support the investigation, the fact-finding, to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. Nako, yun ang nga ba sinasabi natin. Brad, kahit anong paliwanag mo dito, ha? Hindi mo masasalba ang iyong sarili dito sa mga kabuktutan na nangyari na to, dito sa issue ng flood control. Ha, ikaw ang Speaker of the House. Huwag mong sabihin sa amin na ang tawag dito, huwag mong sabihin sa amin na nagbibigay linaw ka dyan. Hindi. Brad, kumbaga sa ano dito, persons of interest ka dito. Person of interest. Di ba? Pagka merong krimen, kayong dalawa ni Saldico, kayo ang primary person of interest. Wala ka dyan para maging resource person kasi pagka sinabi mong ako ay nagbibigay linaw kaugnay sa pagbalangkas ng budget nung ako pang speaker, pandating para resource person ka, hindi. Wag mo na, optics na naman yan optics, di ba? Hiling nyo sa ganyan. Ang bababoy nyo talaga, di lang sa katawan, pati sa pag-uugali, mga langya kayo. Pasalamat ako talaga sa member ng ICI that I was finally given an opportunity to share my side of the story. So, kumbaga sa ngayon po, it's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Kaya, Hindi lang daw political noise, saka speculation. Nagpaliwanag ka, kayo lang naman nakarinig. Anak lang Petrang Garapata. Kung nagpaliwanag ka dyan, naririnig na sambayan ng Pilipino, wala tayong pinag-uusapan dito, wala tayong problema di ba? Kasi nagpaliwanag ka, kayo lang nakakarinig. Dapat sinama nyo kami sa usapan, hindi yung ganyan. Anak ng toka. Dapat pag nag-uusap-usap kayo, i-broadcast nyo, i-televise nyo. Pambihira, anak na. Kahit ano pa naman na pag-usapan nyo dyan, wala na kaming alam. Inyo na lang yun. Kaya dapat, kung sakali man ho mga kababayan, tindihan natin ang pressure dito sa mga ICI na to. Anak ng to, ICI, Independent Commission in Infrastructure. Anak ng Petrang Garapata. Pangalan pa lang Pangalan pa lang, budulan mo di ba? Tuloy natin. the ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer it and I feel very, very happy and I welcome this opportunity to share everything I know. So yung kay Representative ko, ano pong tingin niyo dapat niyang gawin? The ICI will have resource persons invited here and we shall await for the same. Sir, do you think he should come back to the country? Well, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return and Sir, babalik po kayo sa Pero grabe nun, natigang tong si Romualdez. Parang kulang siya sa vitamins. Parang nagkulang ho siya sa vitamina. Parang mahina katawan niya ngayon. Ano ba nangyayari, Brad? Nanghihina ka ba? Nagagaangan ka na ba sa mga maleta mo? Ano nangyari? Ba't nangayayat ka? Langyang yan. commission. I'm ready to come back to the commission anytime I'm invited so that if I can share more information, I will do so. So Sir, yung comment lang na release your SALN? Huh? Sir, you want to release your SALN? I will do at the instance of the commission. So yung Sir, pupunta po kayo sa DOJ. I'm not been invited to. Sir, yung pong sinabi nung Brad, hindi ka magiging presidente sa ginagawa mo ngayon. Ako ng toka. Yan ang pagka ho kayo, sobra sa ambisyon, sobra sa, dapat ganito, dapat ako ang maging presidente. Kahit sa anong bagay ho mga kababayan. Pagka ganyan ang mentality nyo, pera, kapangyarihan, impluensya, pagka yun lang pinasok nyo sa utak nyo, anak ng toka, oo, para kayo ngayong si Martin Romualdez noong 23, 24, 25, parang nasa taas kayo ng mundo. Yung tipong parang kaya nyo lahat. Pero darating ang panahon, pag gaganyan ng mga mentalidad nyo, di ba? Kahit si Martin, kaya kahit tayo mga kababayan, pati yung mga nanonood ho natin dito sa PH Update, sana magsilbing paalala
itong ano na to, naranasan itong si Martin Romualdez na okay lang naman mangarap. Pero hindi dahil doon sa ating pangarap masisira tayo nung yung mga masisira ang ating pagkatao. Kaya nung si Tamba, linamon ho siya ng kanyang ambisyon. Di ba? Nawala na ho yung pagkatao niya yung pagiging tao niya nakalimutan niya na di ba? Pero kung nagpakatotoo lang siya, tinanggap niya na hindi siya magiging presidente, baka senador maaari siya, di ba? Actually, senador si Ruin yan Kung sakali man, kung pinakita niya lang na para ako sa bayan. Yung nagpanalo kay Bongbong Marcos yung mga Duterte supporter, saka yung paraan talagang kung ano yung nakita ng mga Duterte supporter dito kay Digong, kung bakit siya minahal at sinuportahan, siguro kailangan ko rin gawin yun para ako may pakita ko na deserving ako na sa suportahan itong mga individual na to at para may pagpatuloy yung pagbabago na naumpisahan ni Digong. Ganun lang naman kasimple. Baka wala tayo ngayon dito sa sitwasyon na to. Kasi kung prinsipyo ni Digong ang ginawa nitong bakulaw na to, baka wala ho tayo ngayon dito sa napakalaking problema na to. Witness ni Senator Marcoleta. And would you like to comment yung kay Ori? Kasi The witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in the form of the testimony, and their yun ang kanyang yun ang kanyang tawag dito, ang kanyang yun ang kanyang palusot kaya siya na-discredit daw kasi falsified yung document. Hindi falsified. Nanumpa rin naman siya dyan sa House of, dyan sa sa Senado kayo naman, oo. Importante dito, meron pa mga testigo na lalantad dyan sa Blue Ribbon. Maliban dito kay Ori at sigurado ko, hindi ho siya magpapanotaryo. Ang gagawin nito, dito ho sa harap nyo, pipirman ko to ala Henry Alcantara. At manunumpaw ako na sasabihin ko katotohanan, pawang katotohanan dito sa mga sasabihin ko dito. Dapat pala hindi na pinanotaryo, anak ng Petrang Garapata. Umatras tuloy yung nagnotaryo. Pambihira, oo. Malindiskarte. testimonies have already been denied by the subordination cooperator. that he was part of your security? He's not part of my security. Thank you very much. Thank you. At dahil dyan, bigyan ho natin ng masigawong palakpakan itong simbolo ng korupsyon sa ating bansa. Walang iba kundi si Martin Romualdez. Hindi mukha ng korupsyon. Kasi siya ang siyang tinuturo Kumbaga, magagawa natin, di ba? Yan ang yan ang flagship product ng Marcos administration. Martin Romualdez. Tanaw tayo dito kay Boying Remulla, pambira. Ano lang to ikakat-cut natin to. Pupokus tayo dito sa mga statement nitong si Boying. Siya lang naman gusto nating marinig dito Game. Ayan na ho, umpisa na natin to. Ito na ho yung mga ebidensya. Ito yung mga ebidensya. Nagkakabutan na. Ayan, nagkakabutan na ho. Inabot na kay Boying yung mga gagamitin niya para talagang solidong atake sa mga kalaban sa politika. Lang. Okay, baka meron kayo mga katanungan at sisikapin kong sagutin lahat ng mga tanong nyo tungkol dito. Yan. Yes, Salima, carry over. Sir, yun nga po, can you tell us sino-sino po yung ating pong inireklamo? Ito yung sa Bulacan pa lang to, no? The first district, engineering district of Bulacan. At sabi ko nga, proseso yan Hindi natin pwedeng biglain na itong tao to nakakulong na kagad. Hindi po ganoon may proseso po ang batas. At ito sila yung mga responsible officers sa Bulacan. Alam niyo na yung mga pangalan nila, hindi na natin babanggitin. Kasi Banggitin natin! at least public knowledge. Mabanggitin natin. Henry Alcantara, Bryce Hernandez, sino pa yung mga nasa First District, Engineering District, di ba? Banggitin natin kasi bakit kailangan natin silang banggitin? Kasi yung mga yan, sila yung nagtuturo na meron talagang katkong yung ibang mga congressman. Pambihira, oo. Hindi ho sila ang may kasalanan dito. Naniniwala ho tayo dyan. Oo, sumobra ang kalabisan itong mga walang yung engineer na to. Pero ang issue dito, ika nga kinasangkapan ho sila ng mga magnanakaw na politiko. Yun ang totoo doon. Kaya naman Isa naman ang pangalan nila.
They were witnesses in the Senate investigation. May ginawa na sila mga pag-amin at kasama na yan sa kaso kasama na yan sa mga kaso. Yan. Para lang po tama ang i-report namin, Yusek Roberto Bernardo, District Engineer Henry Alcantara, ADE Bryce Hernandez, JP Mendoza. Tama po ba, sir? Hindi pa umaabot kay Bernardo to. Hindi pa. Parang hindi pa. Kasi nga kulang Hindi pa pa. sa pag-amin. Hindi pwede umabot kay Bernardo kasi pagka umabot kay Bernardo yan, anak ng toko, hindi pa ngayon, siyempre, di ba? Pagka kay Bernardo kasi, yan na yung si Joel Villanueva, Jingo Estrada, Bong Revilla, Chis Escudero. Unti-unti natin, huwag natin biglayin, baka masaktan. Ang nangyayari dyan, siyempre, yan tinutukoy natin sa ebidensya. Kaya wala tayong pinipilit dito. At ito yung mga pinag-aaralan namin since yesterday, actually no Friday pa, nung una ako pumunta rito. Kasi nga, yung jurisdiction ng Sandigan Bayan, tsaka ng RTC, yung ating pag-uusapan, at aming sinisikap na linawin sa mga bagay na to. At kasi meron tayong Republic Act 10660 na nagtatakda ng jurisdiction ng RTC sa mga taong Binosangari Grade 27. At sa ngayon, Binosangari Grade 27. Meron pang hindi kasi tinuturo Hindi pa tinuturo yung paakyat. Yun ang ating sinisikap gawin, pero hindi naman tayo namemwersa. Bawal po yun. Bawal po mamwersa. Kaya sumusunod lang tayo sa batas. Sir, can you explain to us paano po yung naging proseso ng mga ghost projects na ito? Ang proseso niyan, siguro mas magandang si Derma yung mas precise yung kanya, no? Hindi niya, ako na! PH na lang sa'yo, PH, ikaw na. Ganito. Si Congressman, ganito. Gustong kumita ni Congressman. Ipapasok niya yung kanyang proyekto sa distrito niya diyan sa pwedeng dalawa pagkukuhanan na hindi lang isa. Una, direkta na yan sa National Expenditure Program. Sa NEP, ipapasok yan. Para hindi na masilip dyan sa wala nang depensa dyan sa appropriation committee, di ba? Pagka medyo sabi nitong si DPWH Secretary Bunuan na hindi pwede, sir, puno na kami. Wala na kaming mapagkukunan ng budget, nakatap na kami. Yung mga kasama nyo, nauna na sila nagsingit-singit ng budget, masisingit natin, wala na. Puno na kami. Di ba? Ngayon, papasok yung ang program appropriation. Yan, dyan na, okay na. Tuloy na yung budget dyan. Tuloy na yung project. Ngayon, si Congressman iisip ng district engineer. Iisip ng contractor. Magbibigay na sulat dito sa district engineering office, sasabihin niya, ito bata ko, kuhanin nyo yan, okay? Doon sa pagkuha na yon, etong si district engineering office, meron silang kuha dyan, yung contractor meron silang kuha dyan, lahat ng kuha na yan, papunta lahat kay Congressman. Ganun naman, simple pinapahirapan nyo pa Kahit ako, kaya ko ipaliwanag yan Di ba, Ombudsman? Kasi tinurn-over ko sa kanila yung after the initial, I turned over the spade work to them. Kasi sila talaga yung sanay na magbuo ng kaso. Ito mga prosecutor. The Prosecutor General is here. So he's the best person to explain it. Yan. Doon po sa tanong ninyo kung paano yung proseso. Itong mga kaso na to ay patungkol lamang sa isang district engineering office, particularly the one in Bulacan. Alam natin na may threshold yan o may tinatawag tayong limit na 150 million and below, sila lamang ang gumagawa ng pag-aayos sa mga papeles para sa mga proyekto. So, yun po yung sinusundan natin. Gusto nating makita at gusto nating ipakita na yung mga alituntunin na dapat sundin sa pagproseso ng isang project ay hindi nasunod. Kasi kung ito ay nasunod, di sana wala tayong ghost project na pinag-uusapan. Dito sa usaping ito, ang sinasabi natin, wala tayong Okay. Tama naman. Kung nasunod yung project, wala tayong ghost project na pinag-uusapan. Pero maraming substandard. Yung substandard at ghost project, wala akong kaibahan yan. Yung ghost project, walang maguguho. Yung substandard, mamemerwisyo pa ng tao. Dahil pagka naguho yan, tulay yan, flood control yan,
Di ba? Akala ng mga tao dyan sa parang o dyan sa gilid ng sapa okay na, may flood control na, di na tayo lilikas dyan, okay na tayo dyan. Ginawa na ni congressman yan. Di ba? Dahil falsifikado yung flood control, nalagay sa alanganin yung mga kababayan natin sa gilid ng sapa o kung saan pa man. Ngayon, yung ghost, yung hindi ginawang flood control project, walang kaibahan yon doon sa falsifikado, doon sa substandard flood control project. Dahil saan? Korupsyon. Sayaw sa gusto nyo, sir, babalik tayo doon sa issue ng korupsyon. Kung yung sabihin, wala tayo dito sa usapan na to, hindi. Talagang proyekto. There's really no project to speak of. So this is based basically on documentary evidence that has been gathered by the National Bureau of Investigation. Sir, ito ba yung hiraman ng lisensya? Yes, this is partly that. Yes, yung hiraman ng contractor's license. Sir, ilang contractors po yun? And sino-sino, if kaya po? Masyado marami para pangalanan namin sila, no? Pero at this point, it would be yung sa Sims, yung si Sally Santos. I think she's the one who's more prominent dahil siya yung pinatatawag sa Senado during the investigation. Sir, Wawaw. Hindi pa kasama ang Wawaw dito. Paano ba namin sasabihin to? Filing na mo ba to ng cases galing from DOJ to Ombudsman, complaint from DOJ to Ombudsman, o ang appeal turnover of document, ang paano Actually, this is just a referral of the investigation report coming from the National Bureau of Investigation and the NPS to the Office of the Ombudsman. This is in line with whatever the memorandum of agreement that the OMB and the DOJ has, which has been in existence. And ang mangyayari lang dito is nagka-courtesy to the Office of the Ombudsman that we are referring these cases. But of course, we also know that the jurisdiction of the Ombudsman, it can deputize any government agency, the lawyers of that government agency, the DOJ in particular, for us to continue the investigation if they so desire. So, ang sakop lang po nito, referral of investigation na to ay puro First District, Bulacan at yung kasama Babagrang. Yes po, opo. Mga ilang project po pinag-usapan nila? As of this time, there are 5 cases where there are 5 different ghost projects. Well, ang alam lang namin dito is ito'y pasok dun sa threshold na 150 million and below. But we cannot give the exact details of each particular project, no? We'll have to look at it on a case-to-case basis. Nabanggit po kanino ni Ombudsman na mga taga-district engineering at contractors. So sa ngayon, doon muna po yung iikot yung referral po ng investigation. Wala pa dito involved na mga legislators dito sa... Wala pa po kasi bawat proyekto po, depende yan sa threshold niya. Pag sinabi nating 150 million and below, this is just the district office. Kapag ito yung umakyat na ng above 150, tapos may certain threshold siya regional before it goes to the central office. Now, itong inimbestigahan, itong subject nito mga kaso na ito, ay mga kaso doon lamang sa distrito. So, ang involved dito, since sila lang naman ang uma-action dito sa mga projects o may control sa mga dokumento at proseso nitong proyekto na ito, ay yung mga district officials, district engineers, assistant district engineers, project managers, yun lamang po. At kung sino man yung contractor na katuwang nila dito sa mga flood control projects. Last na lang po siguro sa part 1. A few weeks ago, yung DPWH at yung COA, may referral din po sila for investigation dito sa Ombudsman. Pwede po ba sasamahin po ba yun o paano po mangyayari Ombudsman dun sa Ibiras? Yung DPWH po, pati yung Commission on Audit, nagpasa rin po sila ng mga audit reports, pati na rin ng recommendation of filing of cases against sa Taga-Bulacan District at saka yung mga contractors. Tapos meron din po dito yung DOJ. Ano po tayo, consolidate na lang po ba yung mga investigation? Ano yan
Masalimuot kasi yung dami ng... Yan na. Pinakaabangan ng lahat, syempre si Boying Remulla, di ba? Yan talaga malupit. Oh, Kaso sige, dito. Boying. Ang pinag-uusapan natin dito is hundreds of projects. Atawin mo, At hindi lang naman, ito lang kasi low-hanging fruit to. We call this the open and shut cases. Ayun ang tingin namin, open and shut cases, kasi ghost eh. Wala talaga nangyari, lumabas talaga ang pera, meron nakatanggap ng pera, at wala namang lumabas na project. So, low-hanging fruit, ika nga. Pero marami pa yan. totoo naman ho yan. Wala naman ho tayong problema dyan na unahin na natin yung tag dito, yung mga ghost project na yan. Kasi nga naman sila na, kumbaga ano yan eh, di ba? Diyan na muna tayo. Kasi yan pinaka-obvious kasi wala tayong problema dyan, ghost project. Makakapagpakulong tayo kaagad dyan, di ba? Walang problema doon. Pero ano yun parang dinadivert to yung attention natin eh. Yung tipong dahil dito, diyan sa mga diyan sa mga ghost project na yan, mabilis mapapanagot yung mga district engineer, mabilis mapapanagot yung mga contractor, hindi tayo aakyat sa taas. So yan na lang pag-usapan natin. Hindi, kung ganyan rin lang naman pala, tigil na tayo. Oo. Ito yung simula lang ng proseso. Kasi nga, we have to start somewhere. Kailangan may pera tayo pagsimulan. At gusto nyo magsimula tayo? Simula tayo sa House of Representatives. Puntahan muna natin kung sino-sino ba mga congressman ang mga proyekto ng mga flood control project na yan. Sa ganung paraan, naniniwala tayo na talagang nasa kumbaga, in good faith yung ginagawa natin na yan, di ba? kung titingnan natin, marami pa tayong dadaanin, kinakalap na kaso na meron pong pataas, paakyat talaga lahat sila. Ito lang kasi, ito yung talagang mabilis itong pwedeng gampanan. Mabilis itong pwedeng matapos, kumbaga. Pero, tinatrabaho namin sabay-sabay pa yung iba pang mga kaso. At tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral ng DOJ dito. Sapagkat sa pag-uusap namin ng ating officer in charge, ang ating SOJ ngayon, si Eric Vida, at yung Prosecutor General, tutulong pa rin sila sa amin kasama ng NBI na examinin lahat ng mga bagay dito. Katulong din namin ng AMLA, meron pa kaming malalaking kaso na hinahanda at may mga pumasok lang na impormasyon ngayong araw tungkol sa records ng AMLA na mainit pa nung nakita ko kanina. So ito simula pa lang ho. The next few weeks we'll be doing this more often. Kasi nga kailangan talaga mangyari na ang dapat mangyari. Yeah. At ang isang issue rito na lalabas pagkatapos na mahabang naging usapin sa Senado, yung restitution at retribution. Yan po ay pag-uusapan sa korte na. Hindi po namin pwedeng desisyonan yan o hindi po namin dinidesisyonan na ganun-ganun lang. Sa pre-trial po, pwede mangyari yan na magkasalian ng pera at magkaroon po ng ewan ko lang kung gusto nila mag-plea bargain, iyan po yung choice ng mga isasakdal natin. Makaka-apekto po ba yung mga isiniwalan na natusan ng salita ang getting sila Alcantara, Hernandez, at yung iba sa pagsasampa ng kaso or pagre-recommenda na maimbestigahan po sila? May posibilidad po ba na makapatras sila sa mga binitawan nilang statement? Hindi, so far ito, wala nang atrasan to eh. Wala nang atrasan to. Andiyan na lahat na nakalapat na ang mga sinabi nila, pinirmahan nila ang mga affidavit nila sa harap ng subscribing officers. No? The signed affidavits are here already. Kaya sabi ko nga, low-hanging fruit to eh. Pagdating sa evaluation, makikita naman, nandiyan na lahat eh. We still yung mga report ng COA, mga ibang report, I think some are contained here. Pero kumukuha pa kami ng additional evidence para mailatag lahat yan. At katulad nga ng naging kahapon, kausap ko naman ng Sandigan Bayan, pinaghahandaan nila ang continuous trial. Kasi marami rin kami ilalatag na kaso ron. At this will involve higher officials. Na-assure ko sa inyo. Sino? Si Joel Villanueva?
si Chisa Escudero, itong si Jingo Estrada, yung mga dating nasa pamunuan na Senado. Anak ng Petrang Garapata. Masyado hong obvious. Ang bihira. This will oh. involve higher officials. Kasi nga, marami na tayo nakuha mga data. May mga data na pumapasok unti-unti na talaga magpapakita na nagkabatuhan ng pera from one account to the other. Marami doon. Ano pa, hindi pa cash. Bank to bank pa. Nako. Oo, yun ang pong masasabi ko sa inyo. Ba't ganun? Ba't doon tayo sa bank to bank? Ba't di natin anuhin? Ba't di muna tayo magpunta doon sa mga doon sa mga security advisor, di ba? Yung security consultant na nagdadala ng basura kung tawagin nila basura. Dapat doon na tayo mag-umpisa. Ito naman si Secretary Boying Remulla. Ang ganda na ng atake. Yan Orly Goteza, basura, di ba? Lagay sa maleta, Rimowa. Magkakarain yan eh. Basura, Rimowa. Di ba? Maleta, pambihira. Ito talaga si Boy. Kung ako mag-iimbestiga dyan, anak ng Towa, Yaril. Wala na imbestiga. Kulong na agad. Bank to bank po, yung ibang transaction, kaya huling-huli. Huling-huli po. Ombudsman, nabanggit niyo po kanina, magiging mabilis yung Sana ito, ang tingin ko rito, mabibilisan namin to. Ano nga baka nagkaka-culture shock pa yung opisina ng ombudsman kasi may urgency. Kami, ang pagpasok ko rito, kakaiba kasi ang aking experience sa buhay I've always wanted to act with speed on items that have to be done. And yun nga naging mantra namin sa DOJ. And I think that's about time that we did it here also. Kasi the cry to curb corruption is so strong that we just cannot sit on our asses the whole day. Hindi na po pwede yan. Meron pong, may kausap ako kanina na organic dito, mamayang hapon daw dadalhin sa akin ang dokumento na hinihingi ko. Sabi ko, hindi. Ngayon makatanghali, dapat makuha ko yan. Yung kultura ang dapat natin talagang paspasan dito. Yung paspasan na kultura, yan po yung aking hingiin sa mga tao dito sa Office of the Ombudsman. Kasi nga, it's about time the Filipino people got a better deal out of this office. Sir, meron po bang state witness dito? O ito po ay yung mga Considered. It's being considered, no? At magkakasolian kasi ang natin dito. Kung pwedeng isoli ang pera, kung ganong kalaking pera ang pwedeng isasauli nila, yun po yung ating goal dito. Together with, sana kung mabilis, kung mag-plea bargain sila, di mas mabuti, para tapos na yung kaso agad. Kasi pag nag-plea bargain yan, wala nang apil-apil yan, dire-diretso na yan. Sir, malinaw po na napag-usapan na po yun with the people na nakausap natin. Hindi pa umaabot doon, pero ina-anticipate na natin na doon papunta yan. Kasi nga, ang tingin ko lang, walang abogado mangangahas na sabihin na kayang-kaya niya yung kasong to. Sir, para lang po sa publiko at maintindihan po nila, paano po yung magiging proseso na po ito ngayong hawak niyo na po siya sa Office of the Ombudsman? Ngayon, nire-organize pa natin yung proseso rito sa Ombudsman, no? Dati kasi sarado yan, compartmentalized. Gagawin natin mas fluid ang sistema para from evaluation to filing, involve na lahat. Everybody's in on the team. So we're just about to create the teams that will act on this. Pero wag kayong mag-alala. I think that I've done this many times in my life, in the different positions I've had, na binubuo ko yung mga team para kumilos for the goal that we have. Sir, katulad din po ba ito nung alam ng publiko na nangyayari sa DOJ na ipapatawag pa po yung mga inireklamo, magpapile pa po sila ng counter affidavit? Ano po yung proseso po yun? Subject to preliminary investigation. May PI pa rin yan. Kasi yan ang kasama sa karapatan ng bawat isang nasasakdal. Ombudsman, given po dun sa photographs ng documents na meron kayo na hindi naman natin pinagpuntahan magiging resulta, initially, appreciation niyo po sa mga documents na nakikita niyo? It can stand already in court. Kaya lang, ang gusto talaga natin, talagang lubos-lubos sila para pag-file, continuous trial, latag lahat para for the record tapos na kagad.
Ayun nga. Ang goal namin dito, continuous trial, as I already asked the presiding justice of the Sandigan Bayan, that's what we want later on when the other cases come. Kasi marami pa tayong ibang kaso dito. Sir, Ines Cabanilla Mason. Sir, why make referral instead na DOJ filing the complaint here? I understand po. Hindi, yun talaga yung sistema eh. That's how it works eh. Kasi ang talagang mandate na sa Office of the Ombudsman, they only act on the direction of the Office of the Ombudsman following the Memorandum of Agreement and the mandate of the Ombudsman to be the one to run after grafters. Sir, since you oversaw the preparation of the case here, how long will the Ombudsman evaluation? Well, hopefully, 10 working days would be sufficient to do it. Sa evaluation, baka mag-rest pa sa evaluation. Yung PI yung medyo kailangan natin yung proseso na tupadin natin. Ano yan, basic rights yan ng kahit sinong accused crime. Okay? Sir, kay Okay na yun. Kaya naman oh. Okay na yun. Isa pa. Sige, pa. So. Sir, ito po ay resulta ng ating pong patuloy na ginagawa. Yes. Ay, si Kuya na pala magsasalita. Ayun na nga mga kababayan. Ito na natatapos yung ating reaction. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Well, lahat ng Pilipinas. Saludo. Huwag ko kayo magpabutol. Huwag ko kayong strategiya o nila yan. Guguluhin, di ba? Lilituhin. Lahat o mga kababayan gagawin nila. Mayaman ho yung kumita dyan sa na yan. Flood control scandal. Bilyonaryo kumita dyan. Baka trilyonaryo na nga eh. Ayun ba naman, napakarami yung mga jet tsaka aeroplano. Mayaman ho, kaya ho niyang guluhin, kaya ho niyang ikangalituhin ang sambayan ng Pilipino. Kaya kung di ho kayo alerto, ay nako, makakatakas sa mga walang yan. Maraming salamat ho. Mali natin ng Pilipinas.